Naglalaman daw ng cyanide ang mga nasabat na container mula sa mga samban o maliliit na bangka ng China sa West Philippine Sea. Hinala ng mga otoridad, ginagamit ito para lasunin ang lamang dagat ng bansa. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Cyanide containers ang na-recover ng Philippine Navy mula sa mga maliliit na bangka ng China sa may Ayungin Shoal. Napansin na raw nila ang aktibidad noong July at October 2025. Nag-try po kami ng rubber boats tuwing set sampan. And when nakalapit po yung sampan, tinawag ng fishermen na Chinese yung kapasama niya. And by that time, sinubukan ng mga troops natin na patigilin sila to not to move away from their position kung saan sila may person. And with that, may nakita nila by inikit ay yung sa board ng sampan nila yung mga said containers. Agad raw umiwas ang Chinese fishermen. Pero may masama silang hinala dito kaya kumuha sila ng sample at ipinasuri. It's continuous yung ginagawa nila pero although maliliit or konti sila na Chinese fishermen, through continuous efforts, we could say na it would eventually damage yung surrounding area. Base sa forensic investigation ng NBI, napatunayang nakalalason ang cyanide na laman nito na maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa tao at sa marine ecosystem. Ayon kay National Security Council spokesperson Cornelio Valencia Jr., ang paggamit ng cyanide ay isang uri ng pananabutahe sa kabuhayan ng mga mangingisda at mapanganib sa mga Navy personnel sa lugar. Giit ni Valencia at ng AFP, hindi kukonsintihin ng bansa ang mga ganitong gawain. These are not crop-up stories as claimed by others. These are real stories and we are going out in the open for the Philippine people to know what's really happening in Ayungin. Hindi rin anya totoo na nagbabago ang pulisiya pagdating sa pagpoprotekta sa ating teritoryo at soberanya, lalo sa usapin ng sigalot sa laot sa West Philippine Sea. Para sa Agenda, Francis Folve, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.